Let us open our Bible and read Psalms 106 verse 3. Praise the Lord. Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. Napakapalad, sabi dito. Blessed, mapalad, or happy, or you are fortunate, kung sa sanglibutan pa, kung tawagin. Blessed are they that keep judgment. Ano ba yung judgment? Judgment means kahatulan. Kahatulan, this is a decision after weighing two things. Di ba? Yung judge, pag may kaso, may judge, merong B or A and B na nagkakaroon sila ng presentations ng kanilang mga evidences. Ito magpipresent ng evidence against the enemy, and this will present against also his enemy. Ang judge, magwiweigh yan ng matters. So, ang kanyang decision doon sa correct, tama. Kung sino ang tama, yun yung kanyang papananunin. So, judgment, this is making decision to choose what is right and what is truth and what is correct. Now, sa buhay natin, if we keep that way na pinipili natin kung ano yung tama na tinuturo ng Diyos, yun ang ating pinipili, yun ang ating ginagawa, yun ang ating ina-apply sa buhay natin. You are so blessed. Bakit? You are being guided by Him who is perfect, who is righteous. Lalo't na itong banal na salita ng Diyos. Dito natin makikita yung judgments ng Diyos. Kahatulan niya sa langit, kahatulan niya noong unang panahon ni Noah o panahon ni Adam. Marami siyang kahatulan na ginawa. And this is for our learnings, no? Para matuto tayo. No, God abhorred that which is evil, but God loved that which is good. So, if we keep right judgment or discretion, ito ay ginagawa natin. Hindi natin pinipili yung kalikuan, hindi natin pinipili yung mali, pero pinipili natin yung what is right, what is good, what is true, papalad ka. Bakit? Kasi sinusunod mo yung gabay ng Diyos sa buhay mo. And he that doeth righteousness at all times. Nandyan sa atin yung tinatawag na you are consistent. From the beginning, you've been redeemed by the Lord. Naging consistent ka. You do righteousness, or you do what is righteous in the eyes of God consistently at all times. So pag yan ay kinasanayan mong ginagawa sa buhay mo, malaki ang percentage ng iyong salvation. Bakit? You are unmovable. You are consistent. You are sincere. You are honest. You are loyal. So malaki ang percentage ng iyong matatawag nating kaligtasan. Kasi dadalhin mo yan hanggang katapusan. Yan yung nasanayan mo eh. Kaya nga tinan mo yung Diyos. Anong statement niya kay Ephraim? Ephraim, sabi ng Diyos. What shall I do for you? Anong gagawin ko sa iyo? Because your righteousness is like a cloud in the morning. And it is like a dew in the morning. Ibig sabihin yan, it is movable, changeable. It is not permanent. It is not fixed. It is not always. So, mismo ang Diyos nagtatanong, Ephraim, what shall I do to you? Pero kung consistent ka, ibig sabihin yan, maaasahan ng Diyos na gumagawa ka righteousness at all times,
Hindi malayo sa iyo na maligtas ka. Hindi malayo. Meron kang malaking percentage at 100% pa yan. Praise the Lord. Kasi at all times So, yun ang dapat nating gawin. Meron ngang nakalagay dyan sa Luke 1:75. Kalagay doon, in holiness and in righteousness, we shall live before you all the days of our lives. You know, if we welcome God sa buhay natin, the Bible says, be perfect because your Father which is in heaven is perfect. Wala naman sa atin dyan na mag-claim ng matatawag nating glory. Kasi di naman talaga sa atin yan. Pinapadinay nga ng Diyos yung sarili natin because we are not the one that can do and perform His statutes. Pinapadinay nga yan ni Jesus Sabi nga dyan flesh is always contrary to the spiritual law of God. It is impossible for the law of God, which is spiritual, to be kept or to be done or to be fulfilled by the flesh. That is impossible. Hindi pwede. So, it is not of us. Hindi sa atin yan. But if we welcome God, pag winelcome natin ang Diyos at nagawa natin what is right and good and perfect in the eyes of God, you cannot make it by yourself. So, sino pupurihin mo kung hindi mo magagawa? Dahil sa, kung ikaw lang nag-iisan, nagagawa mo yan because of the help of God. Because you believe God, you trust Him, and you welcome Him sa buhay mo, then, naglinis ka, hinayaan mo ang Diyos pumasok sa buhay mo, so it is the Lord that is working in you. So, sino pupurihin mo? Hindi ang sarili natin. Ang Diyos. So, lalong napupuri ang Diyos sa mga tao na mga tinatawag who keep righteousness at all times because that is the manifestation of God in His life. Let the works of God appear unto your servant. Let the light of God appear from you. You are the light of this world because dinadala mo yung liwanag ng Diyos. So, God will be glorified. Ngayon, hindi naman din basta-basta na ma-keep mo yung righteousness or judgment of God at yung righteousness at all times. Hindi naman din basta-basta yan. Madali-dali lang. You will pass through fiery trial. What kind of test? What kind of pagsubok? Fiery. Mainit. Maapoy na mga pagsubok sa buhay mo. Yung gold, hindi mo naman pwede yung i-purify by water. Hindi mo naman yan pwede i-purify by warm water. I-purify mo yan by fire and it will take 4 hours to make it pure. Nakatutok pa yan. Hindi yan umaalis. Naranasan ko yan mag-witness sa Tibuli Sabi sa akin ni Brad Aboy at that time, Brad Chit, punta tayo doon sa lutuan ng gold. This is the last stage. Kasi galing na kami sa bull mill Pagtapos ng bull mill, dinala niya ako doon sa cyanide. Pagtapos doon sa cyanide, dinala niya ako doon sa drum na malaki, may carbon. Tapos pag carbon, dinala niya ako doon sa isang room na mayroong electricity doon na isi-separate yung silver tsaka gold. Pagtapos, dinala niya ako doon sa oven. I-oven yung gold. After i-oven yung gold, oven, hindi yan fire, pero mainit. Ang last fire, punta tayo doon sa blowtorch. Ay, pagpunta ko doon, rinig ko na, malayo pa, nakarinig mo na yung ugong ng blowtorch. Ganun, walang hinto yan. Pagpunta ko doon, yung paso. Nandoon pala yung gold, tapos nandoon yung tao, nakaganon ng blowtorch.
Sabi ko, boy, ilang ano yan? Brad boy, ilang oras yan? 4 na oras yan. Anong oras na nagsimula? Sabi ni Brad Apoy, ay, boss, 2 hours pa. Ay, Brad Chit, merinda muna tayo. Palipas oras, balikan natin yan after 2 hours. 2 hours, balik kami doon. Tsaka pinatay yung blowtorch. Tapos binasag yung paso. Yung puwit. Siyempre, doon nakaland yung yung gold, mabigat yan eh. Binasag. Tumalsik yung gold na maitim. Nilagay, pinipit ng yan? Tong. Pag ipit, nilagay sa drum yung may tubig. Gibrasan. Sinabunan. Grabe. Purified gold. Pinahawak talaga sa akin, kaya nga magtanong ako sa preaching ko, sino dito nakahawak na ng 1 kilo na gold? Wala talaga magtaas kasi seldom lang makahawak yan eh. Pinahawak talaga sa akin. Brad Chit. Nilagay sa kamay ko. Naku, ganun lang yung diameter. Nipis lang. Para na akong humahawak ng 1 kilong asukal. Sa ganun lang kaliit. Nilagay namin sa timbangan. 1 kilo. Nilagay namin yung timbangan na ganun. Sensitive. Nasa 990 grams. Kunti na lang para mag 1 kilo. Di ba? Ang ibig sabihin yan, dadaan tayo ng fiery trial. Kailangan consistent ka. Yung nasusunog, impurities yun. Yung mga dumi. Kaya pag ganun niya, itim. Kasi yung mga itim na yan, hindi yun gold. Ang gold lang doon, yung mag-stay. As is. Hindi na yan kahit pa anong sunog mo yan, maglambot lang yan, magmelt lang yan, pero gold na siya. Hindi na yan, forever na yan. Yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Spiritually, consistent na tayo. Praise the Lord. Pero kaya nga lang, idadaan tayo mismo ng Diyos purposely, intentionally, na idaan niya tayo sa mga tukso. Idaan niya tayo sa mga pagsubok to try us. Kaya nga sabi diyan, huwag kayong malungkot, huwag kayong mag-gool kung idaan kayo ng Diyos sa fiery trial. Huwag. Because pag nalampasan nyo yan, that will bring you glory at the appearing of Jesus Christ. Huwag kayong magtaka for the fiery trial. Kasi purposely yan gagawin ng Diyos sa atin. So, ganun din sa buhay natin. Ano na yung actual ngayon na fiery trial na dumaraan sa buhay natin? Ilalagay ka diyan sa environment na marumi. Ilalagay ka sa environment na magulo. Ilalagay ka sa environment na minsan kasarapan sa buhay na masaya. Ilagay ka sa environment na kahirapan, minsan sa kasaganahan. Kung talagang magbabago ba yung spirituality mo, hindi ka pa, siyempre yung kasaganahan, afford ka. Nung nasa kasalanan ka pa, marami kang kalayawan na gustong gawin, hindi mo lang magawa kasi wala kang pera. Ngayon, nung nasa Panginoon ka, pinagpala ka ng Diyos, can afford ka na, pagsubok yan sa buhay mo. Kung gagamitin mo ba yung resources na yan to enjoy the pleasures of the world. Minsan ilagay ka ng Diyos sa kahirapan. Kung magmumurmur ka ba, magko-complain ka ba sa Diyos? Minsan ilagay ka sa, ang mga tao magpupuri sa iyo kung magmamayabang ka ba. Minsan ilalagay ka, siraan ka ng mga tao kung hahakbang ka ba ng bagay na pinagbabawal ng Diyos, na i-curse mo na yung mga tao. So lahat ng klaseng test ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya, napaka-importante that you keep the judgment of God and do the righteousness at all times.
So, ano ngayon ang magiging guide natin? Na para maging blessed talaga tayo, meron tayong observance na dapat i-observe. Basahin natin. Psalms 1:1 hanggang 3. Praise the Lord. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Ayan. Praise the Lord. Oh, imagine that. Yan ang dapat magiging senaryo pag nasa pagsubok ka na. Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly. So this person received counsel from that godly. This person received counsel from the wicked. This person received the advice of the ungodly. But hindi niya ginawa. He refused to do. Hindi niya ginawa. Kasi alam niya ungodly eh. So meron siyang discretion na correct. Tama ang decision niya, yung judgment, ginamit niya yung judgment. He keep judgment. He choose what not to do and what to do. Counsel na ungodly, gagawin mo. So you are also ungodly. Pero pag hindi mo yung ginawa because you are godly, di tama ang ginawa mo. Nor standeth in the way of sinners. Bakit? Ano pala itong way ng mga sinners? Akala mo sila na yung happy. Akala mo sila na yung pinaka-fortunate na tao sa mundong ito. Tingnan mo naman yung buhay nila. Kung anong buhay nila. Sinners, transgressors, violators of the commandments of God. And yet they are showing that they are fortunate. Sila yung masaya, sila yung mayaman. Pero pag nakita mo yung buhay nila, na mali ang ginagawa, hindi ka na iinganyo. Sabihin mo, why should I join this ungodly? Kahit pa magpapakita sila ng gilas, mayaman sila, masaya sila, they can go anywhere, they can do anything, the pleasure of the world. But since these are, we could say, sinners, I should not stand in their standard. O, di ba? Pagsubok yan sa buhay mo, very tempting yan eh. Very inviting, very enticing yan, pero nirefuse mo. Hindi ka talaga nag-stand with the way of the sinners. Nor seated in the seat of the scornful. You know what scornful is? The people who are speaking words against God or against his fellows. You are not joining them. Na sumasakay ka, kasama ka, na ganun. Hindi. So meron kang tinatawag na self-control sa buhay mo. You are not going along with the music, kumbaga pa. You are not like a wave being driven by the wind, atras abante. Hindi. No, meron kang standard na sinusunod, which is the standard of the Lord. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, and that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Pa-prosper ka ng Diyos. In his own mighty way. Ipalagay na lang natin, most of the people does not support you. That's not a problem. As long as God is supporting you. Sino pala ang mas mayaman?
Sino pala ang mas makapangyarihan? The people who are wicked or the God, the perfect God, the owner of everything, the creator of all things? Mas makapangyarihan ang Diyos. Mayroong awit nga dyan si Carol Robertson. Maganda yung awit niya dyan eh. Kunin mo ang lahat, wag lang si Jesus. Kung kunin mo si Jesus, my life will be meaningless. Kung kunin niyo si Jesus sa buhay, kung mawala si Jesus sa buhay ko, my life is meaningless. Kung wala si Jesus sa buhay ko, my life is useless. Yan. See? Kunin niyo man lahat, wag lang si Jesus, I can still live. I can still have the happiness. Yan ang pinaka-importante sa buhay po natin. Kaya, magpa-prosper ka talaga as God will prosper you in an appointed time. Basa pa, gaano ka ganda na manindigan tayo sa righteousness. Psalms 84:11 hanggang 12. Praise the Lord. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from them that walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man that trusteth in thee. Ayan. For the Lord God is a sun and shield. Imagine. Sun and shield. Light and protection. The Lord will give grace, glory, grace, favor, glory, victory, glory, riches, prosperity. No good thing will he withhold from them that walk uprightly. Tingnan mo yung aso. Pag ganunin mo yan ng tinapay, tapos i-withhold mo, ay magalit yan. Siyempre, bakit maging mad yung aso na yan? Because, na-imagine na niya, nangunguyain na niya yung pagkain na yun, at isaswallow niya to fill up his stomach, to satisfy it. Alam mo, gutom. Mayroong ang story na ang amo umalis, mga ilang buwan, hindi siya naghabili ng pagkain sa aso niya. Alam mo, pagdating niya, akala niya mabait pa yung aso niya, nabuang yung aso niya eh. Tsaka gutom. Pag bukas niya sa pintuan, kinain siya ng aso. Totoo yan. Oh. Pero kung anak ka ng Diyos, sumunod ka, godly ka, marami kang inaasam-asam na wish na desire ng puso mo. Pag ganun ng Diyos sa iyo, ibigay yan to satisfy you. He will not withhold any good thing to them that walk upright. So, it is more reliable and confident to obey God rather than to put your trust to the masses or to the number of people, and yet they are wicked. Kahit nag-iisa lang yang ang Diyos, but He is more than enough for you. Basta siya yung sundin mo. Ganon ang buhay natin. To God be the glory. Praise the Lord. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Basahin natin. Psalms 119, 1-3. Ito ang dapat maging standard ng lahat. Sige po. Praise the Lord. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. They also do no iniquity, they walk in his ways. Yes, that is the blessedness of anyone who are undefiled in the way. Pag hindi ka dungis sa iyong buhay, may takot ka sa Diyos. Who walk in the law of the Lord. You observe the law of the Lord. Yung mensahe
Nung kahapon ba yun? Nung evangelistic. Anong sabi ni Jesus? Teaching them to observe. You must be observant. You must be the one to observe whatsoever He commanded you. Hindi ka pwede maging leader kung ikaw mismo disobedient, tapos ililid mo yung mga tao to obey. How can you convince people if you are disobedient? How can you make it to success? Na maging successful yung pag-lead mo sa mga tao, and yet number one ka na disobedient. How can the people be convinced by you? Hindi mo pwede yan. Si Jesus, kung gumawa ito ng kalokohan, kasalanan, walang isa na ma-lead niya. But Jesus was sinless. He was reviled, he reviled not again. When he suffered, he threatened not, nor was guile found in his mouth, but committed himself unto him that judgeth righteously. Yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. That is why He can lead us to the right path. Praise the Lord. Because He Himself observed what God had commanded to human. Tingnan mo yung baptism. Nagpabaptize nga siya. Sabi nga ni ni John the Baptist, you came to me to be baptized by me. You supposed to baptize me by the Holy Ghost because you are greater than I. And how come you came to be baptized by me? Anong sabi ni Jesus Christ? Suffer it to be so now. Hayaan mo ito mangyari. For thus becometh us to fulfill all righteousness. So, no, nandito si Jesus Christ sa mundong ito, He didn't exempt Himself in obedience to all righteousness. Kasi siya yung maglilid sa atin eh. Praise the Lord. To blessedness, to salvation. Siya yung maglilid sa atin. Kaya, blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep His testimonies and seek Him with the whole heart. They also do no iniquity. They walk in His ways. Why? He was able to do this because of Jesus that is leading to us. Praise the Lord. Kung wala si Lord Jesus Christ, wala. Saag tantanan, magka-yamukat yung kinabuhi natin. So to God be the glory. This is the reason why Jesus came to establish the way of the Lord. Di ba naalala nyo yung teachings ni Jesus Christ na obedience is the right way to do. Kahit makinig ka ng Word of God, but you have no intention to obey it, you are like a house planted in the sand. Para ka lang bahay na itayo sa buhangin. Walang lakas. Pero nakinig ka ng Word of God and your intention is to observe and to do by all means, anumang pagsubok sa buhay mo, anumang tukso sa buhay mo, anumang temperature ng Fahrenheit, ng init ng pagsubok sa buhay mo, still, you obey God. Ayan, sigurado yan. Saan mo nakita yan? Kay Jesus. Praise the Lord. Kaya, magagawa lang natin ito by our Lord Jesus Christ. Tingnan mo yung mga tao, iba-iba kasi ang pananaw eh. Iba ang pananaw ng tao, iba ang pananaw ng Diyos. Nung nandito pa si Lord Jesus sa lupa in the flesh, people are praising the one na nagpadidi sa Kanya. The breast that made Him to suck. Yung dibdib ng ina na nagpadidi sa Kanya para lumaki siya. And they are calling her blessed. Yan, di ba? Ito yung mga Marians. Nandito pa man yan sa mundo ang mga Marians, yung parang gino-glorify nila si Mary, kaya ang tawag nila kay Mary, Blessed Mary. Alam mo, kung basahin natin Bible,
Hindi ba yan ginawa ni Jesus? Anong sagot ni Lord Jesus? Sino ang blessed? Basahin natin. Hindi naman din niya sinabi hindi blessed si Mary. Pero ang pananaw ng Diyos, iba ang pananaw sa tao. Basahin natin. Luke, sino ang blessed? Luke 11:28. Praise the Lord. But he said, Yea, rather blessed are they that hear the word of God and keep it. Yan. Kahit sino ka pa, it doesn't matter. The true blessedness, ang totoong bulahan, ang tinuod bulahan, katong nang naminaw sa pulong niya, o nagbuhat ni ini. Yan ang totoong blessed. Bakit? Sinabi kanina sa mga unang verses, whatsoever you will do, you will prosper. Sinabi kanina, no good thing that will withhold from you. No? Walang good thing na i-withhold para sa iyo. Release lahat yan by your Creator, by your Savior. Yan ang totoong blessedness na nakikinig at gumagawa. Nag-iingat. Basa pa, John 13:17. Praise the Lord. If you know these things, happy are ye if you do them. Yan. Kung alam nyo itong mga bagay na ito, happy kayo, masaya kayo pag yan ay ginawa ninyo. See, the keeping, the doing, the observance of the Word of God is the most acceptable unto the Lord. Nandyan yung blessedness gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Napaka-importante nito. Napaka-importante nito. Gawin mo lang. Mangyayari yan sa buhay mo. Tapos, paggawa mo, may mga pagsubok sa buhay mo, maningil ka kaagad, Lord, sabi mo blessed, nag-obey naman ako sa iyo. Saan yung blessedness? Nalimutan mo, ilalagay ka nga sa apoy eh. Susubukin ka nga sa apoy. Ikaw, maging engineer ka ba? Maging CPA ka ba? Kung hindi ka dadaan ng katakot-takot na board exam. Sisingil ka kaagad, hindi ka makahintay. Hindi pa nga natapos yung proseso sa pagsubok sa buhay mo. Naniningil ka na kaagad sa saan-saan na yun. No. Ikaw, nag-aral ka ng engineering, electrical. Nakagraduate ka. Punta ka kaagad doon sa school. Ma'am, saan na yung ano ko, ma'am? License ko. Ano? License cannot be acquired in this school. License can only acquired from the PR. Ano ba yan? Professional PRC ba yan? Tapos punta ka doon. Ma'am, license ko, ma'am. Ito yung diploma ko. Nag-graduate na ako. Did you submit or undergo board exam of your course? Wala po. Your name cannot be found. Ang pangalan lang dito na nakalista na license, professional, kung ano yung kurso mo. Those who passed through the test and was able to pass the test, like the board exam. So, ganun din sa buhay natin. Nag-obey ka ngayon, singil ka na kaagad ng singil kay Jesus Christ. Hindi pa nga na-test, hindi ka pa nga na-test, hindi pa nga na-prove, hindi mo pa nga na-prove. Napag-isalang ka sa fiery trials. Talagang hindi ka nagbabago sa iyong pagsunod, sa pag-observe sa kanyang mga statutes. Hintayin mo yan. Praise the Lord. At pag napasahan mo yan, hindi na yan mawala yung titulo mo. At pag iningatan mo yung titulo na yan, nag-undergo ka pa ng advancement, further studies. Nagre-report ako kay Brad Bernard eh. Kasi siya yung nag-design ng personage dito. So, anong ginagawa ko? Pati kay Brad Silio. Ito yung mga engineers natin na tumutulong dito sa personage.
Brad Bernard ang nag-design, si Brad Silio ang site engineer, nag-check. So usually, nagpapadala ako doon ng accomplishment report. Pinipicturan ko yung mga na-accomplish, pinapadala ko sa kanila sa messenger. Tinitingnan naman nila, chine-check nila. Pag may mga something wrong, nagsasabi sila. Para maging maayos. So, ganun din sa buhay natin. Chine-check tayo ng ating Panginoong Diyos. Nag-a-advise ang Diyos sa buhay natin. So, we have to stand to be corrected. Tapos nung nag-usap na kami ni Brad Bernard, kumusta Brad Bernard ganito? Nag-aaral ako ngayon. Sa isip ko, nag-aaral pa si Brad Bernard? So ganun din sa buhay natin, kung anong mga pagsubok na ating naranasan at napasahan natin yan, don't expect the trial will be over, will be stopped. Hindi yan. Tuloy pa rin ang ating improvement. Tuloy pa rin ang mga test, ang mga pagsubok. Pasahan mo lang ng pasahan yan. Sabi sa akin ni Brad Bernard, Pastor, 1 month na lang. Matapos ko na itong pag-aaral ko. Pag napasahan ko ito, at least dagdag ito sa aking kaalaman. Para anumang apply ako ng mga company, hahanapin, isa kasi itong hinahanap nila. Para wala na silang hanapin pa sa buhay ko na hindi nila ako matanggap. Kung kailangan talaga nila yung aking kaalaman na binigay ng Diyos sa buhay ko. So ganun sa buhay natin. Maraming nangangailangan ng mga tao sa serbisyo natin. Kaya hindi pwede sabihin natin, pagsubok 1, pagsubok 2, tapos ka na, hindi po. This will continue because we are improving. We are getting higher and higher. So, gawin lang natin ito. Pag ginawa natin ito, ang treatment ni Jesus sa atin, we are His close friends. No? Mga kaibigan tayo ng Diyos. Ang tao, pag nakakaibigan lang ng milyonaryo, mayaman, nako, sabihin ko sa iyo, masaya. Kasi kung magregalo yan, super. Sabihin, okay, regaluhan kita ng ticket, tour to Hong Kong. 1 week, free accommodation, free food, free air tickets. Siyempre, mayaman yung kaibigan mo eh. May kapatid ako dito, nakakaibigan ng mayaman. Magbiyahe daw siya sa Hong Kong. O bakit magbiyahe ka doon? Nilibre ako ng kaibigan ko. Kaya iba talaga pagkaibigan. Now, sino ang kaibigan na dapat nating gawing kaibigan? Na walang makahigit? Dapat ang Diyos. Praise the Lord. O ano yung hingin natin sa Kanya? Kaibigan natin yan, hindi yan makarefuse. Kailan mangyari yan? Basa. John 15:14. Praise the Lord. Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Tatawagin ko kayong kaibigan. May establish yung ating relationship as friends. Basta gagawin nyo lang yung aking inuutos sa inyo. O di, ang sarap palang sumunod sa mga tuntunin ng ating Panginoong Diyos. Kasi mismo ang Diyos, sasabihin niya sa iyo, tatawagin kitang kaibigan. Meron ba sa Bible na tinawag niyang kaibigan? Meron. Si Abraham was a friend of God. Because anong sinasabi ng Diyos sa kanya, sinusunod niya lahat. Even though it is against his own feeling na i-offer mo yung only begotten pa and beloved Son, sinunod niya. Yung pala, it is just a test sa buhay niya. Ang Diyos din ang nag-spare. Praise the Lord. Siya din ang mag-i-spare. Kaya, you want to be blessed in your works? Gusto mo bang maging blessed ka sa mga trabaho mo? Alam mo nung na-assign ako ng Manila, hindi ba bigla nagrami ang Manila congregation? Ay, naku, hindi basta-basta. Nagsimula ako dyan sa kasunduan, sa bahay namin. Tapos naligtas Sister Remy, naligtas Sister Insang. Yan yung mga membro ko. Sino pa mga naligtas?
Tapos of course, si Sister Lida, panahon pa yan ni Pastor Samuel Gabre. Doon kami nagsiservice sa Las Piñas. Tapos si Sister Juana, naligtas. Panahon pa yan ni Pastor. So napalo up. At hindi basta-basta yung aming sacrifice. Lipat doon, lipat dito, lipat doon, lipat dito. Arkila doon, arkila. Ay, grabe. Proseso. Hindi basta-basta. Oh. Kaya, sa buhay natin, pag ihanda mo yung isip tsaka yung puso mo to undergo the test. Pag nakitaan ka ng ating Panginoong Diyos na talagang hindi ka nag-change, naging consistent ka sa takot sa Diyos, sabihin ko po sa inyo, magulat ka na lang. It is God will put you into His pleasure. It is God's pleasure to bless you. Basa. James 1:25. Praise the Lord. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Yan, gusto mong maging blessed sa iyong ginagawa? Tingnan mo ng husto yung perfect law of liberty na nagpalaya sa iyo sa kasalanan. Pagpatuloy ka dyan, huwag ka na magpaintanggel sa kasalanan, sa kalukuhan. Huwag ka nang maging malimutin sa iyong mga narinig na mga nauna sa iyo, na nagbigay sa iyo yung mentor mo. Sino pa narinig natin? Yung mga preachers dito sa Biblia. But a doer of the work. Ginawa mo lahat ng natutunan mo. This man shall be blessed in his deed. Oh, how God bless you. Oh, you cannot fathom. You cannot search it out. Or else He is no longer God. Di mo mapapatom, hindi mo talaga masisearch lahat yan. Kaya salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. At the more you continue in obedience, the more God will reveal Himself to you. Minsan, ang tao, pag nakakita ng elepante, tapos ang ipinakita, yun lang munang sungo, ay ito palang elepante, ang liit pala. But as you continue, habang pinapakita, hindi pa whole, huy, laki pala. O ganon din ang Diyos sa buhay natin. As you serve, as you obey God, hindi mo pa makikita yung greatness of blessedness sa buhay mo. But ma-realize mo lang yan as you go forward consistently, non-stop. I-reveal ng Diyos sa iyo yung kanyang sarili. Praise the Lord. Basahin natin yan. Pakibasa John 14:21 hanggang 23. Praise the Lord. He that has my commandments and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world? Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and will come unto him, and make our abode with him. Tingnan mo. Hindi lang He will manifest Himself to you, but He will make His abode in you. So you will be the resident address of God on earth. Kasi dyan makikita sa buhay mo ang Diyos. Dyan nananahan sa iyo. Oh, hindi basta-basta yan. That is not an easy. That is not a small thing. That is not a joke. Na ang Diyos nandyan sa iyo mismo, mamamanifest. Napakadakila yan. Kaya, lahat tayo, walang advice ang Diyos sa atin na pinaka-the best na advice. Last verse.
Psalms 119 verse 112. Praise the Lord. I have inclined mine heart to perform thy statutes always, even unto the end. Yan. To secure your blessedness, to secure your future, to secure your eternal benefits. This is it. Ito na. I have inclined my heart to perform thy statutes always, not seasonal, even unto the end. Always at hanggang sa katapusan. And by the sustaining grace of God, you can do it. Magagawa mo yan. By grace, by favor, by divine assistance. Power ni Jesus. Hindi tayo pababayaan. Kaya to God be the glory. Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. From time to time, God will reveal His own self to you. Habang nire-reveal niya yung sarili niya sa iyo, the more you will be kampante. The more you will be secured, the more you will be blessed. Wala nang iba pa. Hihigit dyan. Wala nang iba. Kaya share it. Tell the people about it. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.